This is OFW runner JP Adena. Today is day 56, today February 24, 2017. And this is my new day's resolution. Yes, version ko po ng New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to be completed within the year, I am committing to complete that task and do it every single day of the year. I will walk, jog, or run for 365 days this 2017, and I'll take a video of it in the hope of inspiring you to start a habit. Make it a good one, because it is a learning process. A learning process that everyone will benefit. Yes, after I run or jog, I will give you some OFW tip to give you value, or all OFWs right there. Yes, this is for you. Sapagkat mahal na mahal kita. I will see you in an hour. That's 1 hour of walking. Nanggaling tayo sa kahapon. So, tapos na ang 3-part series na The Power of Imagination, Imitation, and Implementation. So, imagine, gayahin, at gawin. Wala nang kailangan pang ibang dapat gawin, kundi gawin. Pero bakit di natin ginagawa? Sabihin mo sa akin, JP, ang dali mo naman sabihin, pero ang hirap gawin kaya ng sinasabi mo. Bibigyan ko kayo ng 3 bagay kung bakit ayaw mong gawin. Alam mo na-imagine mo na ang dulo. Nakita mo na at gagayahin mo lang sa ibang tao. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin. Kung 3 reasons kung bakit hindi pa natin ginagawa. Number 1, takot tayo eh. Natatakot tayo. Nag-iintay tayo na mawala ang fear, na mawala ang takot sa puso natin. Natatakot tayo na magkamali. Natatakot tayo na magmukhang mali sa ibang tao. Natatakot tayo na sisihin tayo sa pagkakamali na yon. Pero hindi naman mawawala yung takot eh. Napag-usapan natin to. Ilagay natin ang fear. Isama mo siya sa pag-drive. Right? Kasi wala ka namang magagawa eh. I-accept mo na merong fear and manage it. Meaning, ilagay mo siya sa passenger seat, hindi siya magdadrive. Ikaw ang magdadrive. Pero in-acknowledge mo na nandiyan siya. Kalahati ng buhay mo takot ka eh. Hindi mo ginagawa isang bagay na takot ka. Pangalawa ay inaantay mong mawala ang risks. Meaning, pag ginawa ko ba to, makakabawi ako. Kapag pinusta ko ba lahat ng savings ko, makakabawi ako. Katulad ng fear, hindi mawawala ang risks. The more you accept, or if you have accepted that the risks also are constant or laging merong risks, manage it also. Do not eliminate risks. Manage it. Meaning, aralin mo kung paano. Mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung paano aralin, or 4 ways to actually do it. So, number 3, dahil humihingi pa tayo ng permiso. Alam mo pag aalis ka, di ba? Ng bata ka. Ma, lalabas lang ako ha. Pero, before ka nagtanong, natakot ka muna na magkaroon ng magpaalam. Right? Pangalawa, kung papaalam ba ako, kinalkula mo ano ang risks involved dito. Pero nalampasan mo yung risk, na-manage mo. And then, pangatlo, finally, nakahingi ka na ng permiso. Pero, nag-aantay ka pa rin kung ano yung sagot. Right? Ngayon parang sinasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan ng permiso. You do not need permission for you to do. Actually, meron kang kailangan ng permiso sa sarili mo. You owe it to yourself dahil na-conquer mo na yung fear. Na-manage mo siya. Tinabi mo siya sa sasakyan eh. Na-manage mo yung risks, inaral mo. Pero, sa dinami-dami ng taong hihingi ka ng permiso, ang kailangan mo lang ng permiso ay ang sarili mo. Huwag kang matakot magmukhang tanga sa ibang tao. Huwag kang matakot magkamali sa harapan ng ibang tao. Sapagkat ang magde-define ng success mo,
ay kung paano ka tumayo. Anong ginawa mo pagkatapos ng lahat. So, do not ask permission. Do not wait for permission from someone else. Just do it. Tomorrow, I'll give you the 4 whys. Galing to, I imitated from Bo Sanchez. 4 W's on how to find the will of God. Meron akong post, check nyo sa jpdaddy.com on how to pray effectively. How to pray effectively. Right. Maraming salamat sa pakikinig, and I really appreciate you still listening to this video rant or vlog that I have. And I hope you're inspired. Sapagkat kung magagawa kong lumakad 365 days buong taon, ilapat nyo siya sa habit na gagawin nyo rin. At kung kaya ko, ay kaya mo rin.